Mga tol, nagtatago na nga ba sa ilalim ng lupa o sa underground bunker ang supreme leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei? Ito'y sa harap mga tol ng posibleng US attack dito sa Iran. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So naglalabasan ngayon etong mga report tulad na lamang halimbawa dito sa Times Now at saka dito sa Times of India na sinasabi Khamenei in bunker, Trump quietly takes U-turn ready to bomb Iran. No? Tapos dito naman, is Khamenei hiding in a bunker amid fear of possible US attack as Trump says warship heading to Iran. Kasi 'di ba kinumpirma na ni US President Donald Trump ang malaking puwersa ng Amerika na patungo na daw ngayon sa Iran. So ngayon mga kapatid, lumalabas sa mga ulat. Sabi rito, ito kung babasahin natin itong description. Yan o. Ahead of possible US attack, the Supreme Leader of Iran, Ali Khamenei, has gone into hiding in a Tehran bunker, citing an opposition-affiliated news channel Iran. The report further stated that Khamenei's bunker is fortified and contains multiple interconnected tunnels in Tehran. Kasi mga kapatid, kung ako tatanungin, normal lang yun mga tol. Kasi unang-una, hindi naman nakapable si Ali Khamenei para makipagsagupaan pa kasi alam naman nating may edad na siya, di ba? So puro na lang siya command na lang siya. So syempre dahil siya ang pinakamataas supreme leader, malamang sa malamang talaga poprotektahan siya. Ganon din naman siguro mga tol kapag inatake siguro ang US, no? Ang US President ay itatakbo rin ng kanyang mga escort o kanyang mga bantay sa bunker. 'Di ba? Pero gayon pa man, pag-usapan natin 'to, may posibilidad na daw kasi mga tol na umatake ang Amerika dito sa Iran. No? So bago natin to simulan, kung ikaw ay bago pa lamang dito sa ating YouTube channel, mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman po ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 250,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong kaibigan at kasama. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Pag-usapan na natin to. Iran unrest. Is Khamenei hiding in a bunker? Nagtatago na nga daw ba si Khamenei sa bunker? Khamenei moves to underground bunker, reports. Ayon sa mga ulat. Pero para sa akin mga tol, parang normal lang yun eh. Diba? Hindi yun pagpapakita ng karuwagan kasi utak yun mga tol. Bakit ka sasagupa o bakit ka haharap? Unang-una, 'di ba? Alam naman natin mga tol, hindi naman na bata si Khamenei, natural. Poprotektahan siya ng kanyang mga tauhan. Report states Khamenei's bunker is fortified. Bunker contains multiple interconnected tunnels, mga magkakadugtong. So tingin nyo ba kayang gawin ng Amerika dito sa Iran yung ginawa nila sa Venezuela kay Maduro? 'Di ba? Overnight lang mga tol, nakuha agad nila si Maduro. Dito kaya sa Iran magagawa ba nila overnight makukuha nila si Khamenei kung target nilang supreme leader ng Iran? Kung ako tatanungin mga tol, parang malabo isipin kasi hindi naman siguro katulad ng Iran ang Venezuela. Kung Venezuela medyo may kahinaan, nakita naman natin. Etong Iran, kahit papano mga tol, makikita nating may kalakasan to. Tunnels designed to provide maximum protection. Kasi ang Amerika mga tol, bigla-bigla na lang umaatake ng walang pasabi. Kumbaga mahilig sila sa surprise attack. Bakit pahihintayin ni Khamenei mangyari yun, di ba? So ngayon pa lang, dahil sa mga banta pa lang ni Trump, maari na talaga siyang pumwesto sa pinakaligtas na lugar sa kanilang bansa.
As Khamenei resides in a bunker, his third son, Masoud, pangatlong anak niya, is set to handle the day-to-day operation of his father's office. So yun muna ang gumaganap. Ang mga trabaho ng tatay niya. This comes ahead of a possible US attack on Iran. Hindi pa nakukumpirma pero ang kumpirmado pa lang is may malaking puwersa ng Amerika daw ang papunta ngayon sa Iran. No, nabalita na yan mga tol. Napanood na natin yung balitang yan sa Net25. No, si US President Trump na rin mismo ang nagsabi na may malaking puwersa ng Amerika ngayon ang papunta rito sa Iran. Trump's big force warning. Earlier reports claim Trump's big force heading toward Iran. Alright so yan mga tol, report yan, reported na yan. Pwede nyo yang i-search sa YouTube. Kung iniisip nyong fake news, i-search nyo na lang kaysa mag-comment kayo. Report said US huge naval armada, malaking puwersa mga tol, heading toward the Gulf. Photos describe deployment as a massive fleet. Massive. Huge na nga, massive pa. However, he stressed, US hopes it will not need to use force. Sabing ganon mga tol. Gayun pa man, sabing ganon mga tol, sinabi ni Trump, umaasa daw sila na hindi na nila kailangan pang gamitin yun. No? Kumbaga parang pang-intimidate lang nila anytime. Nakapwesto na yung armada namin. Nakapwesto na yung malaking puwersa namin. Bibigyan namin kayo ng ultimatum. Pag hindi nyo ginawa ang gusto namin mangyari, mapipilitan kaming gamitin to. Kasi gano'n naman ang Amerika mga tol, di ba? Bibigay sila ng nagbibigay sila ng mga ultimatum, nagbibigay sila ng mga babala. Pero yung sinasabi nilang mga babala, yung sinasabi nilang ultimatum, eto nga lang yung kakaiba sa kanila. Ginagawa talaga nila mga tol. Hindi sila nagbibiro. Pag sinabi nilang babawi kami, magre-retaliate kami, talagang babawi sila. Pag sinabi nilang ultimatum, pag hindi mo ginawa tong gusto namin pagawin, kikilos sa militar namin. Kikilos talaga militar nila mga tol. Hindi sila puro yung, alam mo yun, ng bluff lang. Alam mo yun, hindi sila mahilig sa ganun. Trump said watching Iran closely. Trump has not confirmed plans for a direct attack on Iran. Kasi naman, pag tinatanong din niya ng mga reporter, hindi rin naman yan sasagot din ni Trump. Sinasabi niya nga nung nakaraan, tinatanong siya ng reporter kung anong plano niya. Sabi niya, hindi niya daw sasabihin kung ano yung plano niya. Bakit niya sasabihin yung plano niya sa isang reporter? Diba? Kasi confidential yun. Pag sinabi niya yun, di ma-expose yun, mako-compromise yung kanyang plano. Diba? Masisira yun. Pero minsan sinasabi niya na eto na, papunta na kami. Kumbaga parang tinitignan lang nila kung ano yung reaction mo. Parang ganun yung strategy niya no? Tinitignan niya kung ano yung reaction mo. Ito yung paghahandaan mo, pero meron pa pala silang isang inihahanda na hindi ka nakahanda. Alam mo yun, kumbaga parang dinadivert niya lang yung attention mo dito sa isang part na to. Tapos pag dun ka na focus, meron siyang ibang gagawin at out of ka dun mga tol. Kumbaga wala kang depensa dun. He however highlighted scale of military movement. Trump made remarks as he returned from Davos. Yun yung sinabi ni Trump yun, pagkatapos niyang umattend doon sa World Economic Forum dito sa may Davos.
Comments come amid deadliest unrest in Iran. Kasi nga nagkakagulo ngayon sa Iran eh. Sabi niya nga nung nakaraan kapag itinuloy daw ng Iran yung pagbitay doon sa kanilang mga nahuling nagpoprotesta is agarang kikilos ang militar ng Amerika. Pero since nga hindi itinuloy ng Iran yon, 837 ang nakatakdang ibigti dapat nung araw na yon. Sabi nga ganun ni Trump o kung hindi dahil sa akin, wala na sana yung 837 na yon, nabibitayin sana sa Iran. Diba? Pero bagamat na ganun na nga ang nangyari, in-announce pa rin ni Trump at kinumpirma niya na malaking puwersa ngayon ng Amerika ang papunta rito sa Iran. At kapag ganyan kumikilos ang Amerika, mga tol, alam nyo na yung mga pwedeng maging kasunod dyan. Tapos lahat yung ibang mga puwersa pa nila doon sa kanilang mga US base o military base, halimbawa rito sa Iraq, sa Saudi, is pinag-aalis na niya. Kasi nga sabi naman ng Iran, kapag inatake sila ng US is babawian nila o gagantihan nila etong mga military base ng Amerika. Kasi syempre hindi naman naabot yung mismong missile nila dun sa mismong Amerika. So dito nila pupunteryahin yung mga military base ng Amerika na nakakalat dito sa may Middle East. So ang ginawa ni Trump is inalis niya na yung ibang mga sundalo doon. So anong ibig sabihin nun, mga tol? Anong indikasyon niya? Naghahanda na rin ang Amerika na para pag gumalaw sila, wala ka masyado magiging bawi sa amin kasi inalis ko na yung mga pwede mong tapatamaan, inalis ko na yung mga pwede mong gantihan. Kaya nga mga tol, kung mapapansin mo, yung sunod-sunod na mga pattern, sunod-sunod na mga pangyayari, masasabi mong meron talagang posibleng paparating na panibagong malaking labanan na naman. Ito'y panibagong masasabi nating part ng ating history. Siyempre, involved pa rin ang United States of America. Ikaw bilang isang taong nabubuhay dito sa ating daigdig, ano ang iyong masasabi rito? Pwede ka magbigay ng iyong komentaryo, pwede ka magbigay ng iyong palapalagay, opinion mga tol, kung ano man yan, no? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.